Sanay na ako sa dagat, sa unos, sa paglubog ng araw habang nasa laot, at sa biglang galit ng panahon. Pero may isang gabing hanggang ngayon, kahit nakapikit ako, naaalala ko pa rin ang lamig ng tubig at ang lamig ng boses niya. Ako si Rene, tubong kapis at mangingisda mula pa pagkabata. Nagsimula ang lahat sa isang gabing malapit na dumating ang bagyong si Amang. Hindi pa siya tumatama, pero dama na namin ang bigat ng alon at ang bigat ng simoy ng hangin. May babala na ang barangay. Huwag nang lumabas ng bahay o pumalaot. Pero may isa kong lambat na naiwan sa laot at kailangan ko itong kunin bago tuluyang rumagas ang bagyo. Kasama ko noon si June. Kababata ako at matagal ko nang kapartner sa pangingisda. 6:00 pa lang ng gabi, pero parang 12:00 na yung dilim ng langit. Ang buwan ay parang natatakpan ng itim na ulap. Tahimik ang paligid, pero hindi mapakali ang loob ko. Sandali lang to. Kunin lang natin yung lambat tapos balik agad, sabi ko kay June. Tumango lang siya, walang salita. Pumunta kami ng laot, sakay ng aming maliit na bangka. Bandang 7:30 PM, habang nasa gitna kami ng dagat, biglang umihip ang malakas na hangin. Parang may sumisigaw mula sa ilalim ng tubig. Nagtaka si June. Pare, narinig mo ba yun? Tumango ako, pero mas nilamig ako nang makarinig kami ng tila awit. Isang himig na para bang kumakanta. Maganda ang boses, pero hindi natural. Parang humihingi ng tulong na may halong galit. Tulungan mo ko. Napatigil kami sa pagsasagwan. Sa di kalayuan, ay nakita kaming liwanag. Isang babae, nakaupo sa batuhan sa gitna ng laot. Mahaba ang buhok, basang-basa, at kumikislap sa dilim ang kanyang balat. Babae, sa gitna ng dagat? Bulong ni June. Tumayo siya, tinawag ang babae. Oy miss, okay ka lang? Pero hindi sumagot ang babae. Sa halip, humarap siya sa amin. At doon ko nakita, hindi yun ordinaryong babae. Ang kalahati ng katawan niya ay isda. Sirena. Pero hindi kagaya sa alamat. Ang mga mata niya ay puting-puti at ang bibig niya ay parang ngisi ng patay. Bigla siyang lumubog. Kinabig namin ang bangka pabalik. Pero para bang hindi kami umuusad. Lumalim lalo ang tubig. Mas lalo pa sa dati. At naririnig namin muli ang kanta. June, huwag mong pansinin. Sagwan lang. Sigaw ko. Pero hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa tubig. Rene, may humihila sa paa ko. Nahulog si June sa dagat. Hindi na siya lumutang. Sumigaw ako. Tumalon ako para iligtas siya. Pero wala na siyang anino sa ilalim. Tanging bula ng tubig lang ang naiwan. Pag-angat ng ulo ko, naroon siya. Ang sirena. Nakalutang. Hawak ang ulo ni June sa kanyang mga braso. At bago siya muling lumubog, nagsalita siya sa isipan ko. Kapag hindi mo ibinalik ang lambat sa dagat, ikaw ang susunod. Nagising akong nasa baybayin. Walang bangka, walang lambat. At si June, hindi na nakita kailanman. Pinaghinalaan akong pinatay ko siya, pero walang ebidensya. Ngayon, taon-taon tuwing may bagyo, binabalikan ko ang dagat. Wala na akong lambat, wala na akong bangka, pero naririnig ko pa rin siya. Umaawit, umihikbi, nag-aabang. At alam kong kapag bumalik muli ako sa gitna ng laot habang bumabagyo, baka hindi na ako makatakas ulit. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.
Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Malakas ang ulan buong araw. Pero hindi naman binaha agad. Trabaho pa rin kahit masama ang panahon. Ganito ang buhay ng isang delivery rider. Walang stop kahit dilubyo pa. Ako si Marjun, 22 taong gulang. Food delivery rider. Bandang 8:30 ng gabi, may tumawag mula sa Matanglawin Street. Isang kalyeng bihirang madaanan. Sabi ng mga kasamahan ko, huwag kang dadaan doon kapag bumabagyo. Bakit? Basta, may naaaksidente, may nawawala. Yung iba, nakikita na lang, binabaybay ang baha pero hindi na nakakarating sa dulo at patay na. Akala ko dati, kwentong lasing lang. Hanggang sa ako na ang magdi-deliver sa lugar na yon. Habang papunta ako sa kanto ng Matanglawin, napansin kong kakaiba ang paligid. Wala nang dumadaang tao, sarado na ang mga tindahan, at kahit may ulan, napakatahimik. Pagdating ko sa mismong kalsada, baha na hanggang tuhod. Pero sa gitna ng kalsada, may isang babae, nakaitim na damit, nakatayo sa ilalim ng poste, nakangiti. Hindi labutan ako. Hindi siya gumagalaw kahit binabagyo ng ulan. Nakatitig lang. Dahan-dahan akong pumarada sa gilid. Tumunog ang phone ko. May unknown number na tumatawag. Huwag kang tumuloy, sabi sa kabilang linya, sabay pinatay agad ang tawag. Napatingin ako ulit. Wala na ang babae. Tinuloy ko ang delivery. Habang nagmamaneho ako sa gitna ng baha, napansin kong parang paikot-ikot lang ako sa parehong lugar. Yung parehong poste, parehong sirang tricycle sa gilid, basta't pare-pareho, paulit-ulit. Bigla na lang bumigat ang motor ko. Hindi gumagana ang gas at mula sa salamin, may nakasakay sa likod ko. Puti ang mata, basa ang buhok at bumubulong sa tenga ko ng, "Ihahatid mo rin ba ako?" Napahiyaw ako. Tinulak ko ang motor at tumakbo ako pa atras pero hindi ako makaalis sa baha. Lahat ng daan, pabalik sa iisang poste. May lalaking dumaan na may flashlight, matandang pulubi, at ang sabi niya, "Alam ko ang tingin mo sa akin baliw, pero kung gusto mong mabuhay, ihulog mo ang order mo sa tubig. Agad-agad." Hindi ko alam kung bakit pero sinunod ko siya. Binuksan ko ang box sa likod ng motor ko. Isang ordinaryong pagkain lang, kanin at ulam. Pagkahulog ko, nagkulay itim ang baha. Mula sa ilalim, umangat ang mga kamay. Madaming kamay. Para silang sabik na gutom na gutom. Isa lang ang makakauwi. Sa bawat ulan, kailangan ng alay. Bulong ng matandang pulubi. Nagising ako nasa gilid ng gas station. Basang-basa at walang motor. Wala ring order. Pero buo pa ang wallet ko at walang nabawas na pera. Akala ko bangungot lang. Pero pagbalik ko sa branch, tahimik ang lahat. Yung customer na nagpa-deliver, matagal na palang patay. Isa raw siya sa unang nalunod sa kanto ng Matanglawin noong 2018. Natrap sa kotse. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang katawan. At simula raw noon, tuwing may bagyo, may umu-order gamit ang kanyang pangalan at address. Ngayon, tuwing umuulan at may order sa Matanglawin, walang gustong tumanggap, lalo na kapag nakita na nila ang note sa app, "Please deliver kahit baha. Hindi ako makalabas." Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Taong 2019,
nang ma-assign kami sa isang proyekto sa maliit na barangay sa Nueva Ecija, paakyat sa bundok. Ginagawa namin noon ang kanal sa gilid ng sementeryo. Luma, may mga nicho ng gumuho at may isang bahagi ng lupa na ayaw patambakan ng mga residente. Ako si Eric, 21 taong gulang, construction helper. Huwag niyong gagalawin ang pang-apat na libingan sa dulong hilera, babala ng barangay tanod. Bakit? Tanong ko. Hindi mo gugustuhin malaman kung bakit, lalo na kung uulan. Ika-4 na gabi, 9:45 PM. Bumabagyo na. Mahina pa lang pero tuloy-tuloy ang ulan. Wala kaming signal. Sa maliit na barracks kami natutulog, sa tapat ng mismong sementeryo. Ako ang naiwan na gising habang nagkakape. Sinilip ko ang labas at napansin kong may nakaupo sa tapat ng pang-4 na libingan. Isang babae, mahaba ang buhok, nakayuko at basa. Lumapit ako sa bintana. Ate, nasisiraan ka ba ng loob? Hindi siya gumalaw, hindi rin lumingon. Mga bandang 10:00 ng gabi, nagising ang isa kong kasamahan. Pare, may kumakatok sa pinto. Binuksan ko. Walang tao, pero may mga basang yapak sa simento. Paakyat, paikot, paalis, pero walang nagsimula. Bandang 12:00 ng gabi, umuulan na ng malakas. Biglang nag-brown out. Maya-maya, may narinig kaming parang umiiyak sa labas. Sumilip kami mula sa maliit na siwang ng plywood sa bintana at doon namin siya nakita. Nakatayo na siya sa mismong ibabaw ng pang-4 na libingan. Tinitignan kami, maputla ang muka, nakangiti pero parang pilit. Bigla siyang nawala. Paglingon namin sa pinto, may kamay na puti ang kumakapa sa ilalim. Kinabukasan, isang kasamahan namin ang hindi na nagising. Wala siyang sugat, pero pareho kaming nakarinig ng boses habang natutulog. 1, 2, 3. Ikaw ang ika-4. Ayon sa kwento ng mga matatanda, ang pang-4 na libingan ay para sa isang dalagang binalot at inilibing ng buhay dahil sa paratang na mangkukulam. Sa tuwing may malakas na ulan, bumabalik siya at hinahanap ang papalit sa kanyang nicho, ang magiging ika-4. Simula noon, tuwing may bagyo at may trabahong malapit sa sementeryo, laging may nawawala. Ngayong bumabagyo, huwag kang dadaan sa mga lumang libingan, lalo na kung may makikita kang babae sa ulan, nakaupo at nakatingin sa'yo. Baka ikaw na ang ika-4. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hindi ko akalaing babalik pa ako sa baryo naming yon. Matagal ko na yung tinalikuran. Matagal na ang insidenteng yon. Sa gitna ng isang malakas na bagyo, hindi na ako muling lumingon. Taong 2015 nun, Oktubre, isang linggo nang tuloy-tuloy ang ulan. Pero noong gabi ng ika-17, doon nagsimulang magbago ang lahat. Ako nga pala si Daniel, 24 na taong gulang noon at nakabakasyon sa baryo namin sa Samar. Simple lang ang buhay doon. Walang signal, limitado ang kuryente. Ang tanging naririnig lang tuwing gabi ay ang kuliglig, ang huni ng mga palaka at ang alingaw-ngaw ng bagyong paparating. Pero noong gabing yun, may kakaibang dala ang hangin. 10:43 PM, nag-brown out na. Nagsindi ako ng gasera. Malakas ang ulan, parang may humahagupit sa bubong ng bahay. Pero malakas ang kaba ko. May nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag. Alam mong may mali pero hindi mo masabi kung ano. Lumapit ako sa bintana.
napansin kong nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi na siya basta malakas. Parang may boses na nakikisabay. Daniel. Napaatras ako. Sino ang tumawag? Ulan lang yun. Hangin lang siguro. O baka guni-guni. Pero may humampas na naman sa bintana. Daniel, tulungan mo ako. Hindi ako makagalaw. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Sinilip ko ulit ang labas. Sa gitna ng ulan, may nakatayong babae. Basang-basa, duguan ang damit at nakatingin diretso sa akin. 11 PM. Sumigaw ako. Tinawag si Lola pero mahimbing na ang kanyang tulog. Wala na rin ang babae sa labas. Sinubukan kong kalmahin ng sarili. Baka multo lang. Baka masama lang ang pakiramdam ko. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Habang nakahiga ako, may narinig akong kaluskos mula sa kisame. Unti-unti itong bumababa sa may hagdan. Mga yabag. 1, 2, 3. Pagtingin ko sa hagdan, may basang-basa na nilalang na bumababa. Mukha siyang babae, pero sobrang itim ng mata. Halos hindi ko maaninag ang mukha niya sa dilim. Pero sigurado akong hindi siya tao. Daniel, andito na ako. Tumakbo ko palabas kahit bumabagyo. Kahit baha na ang kalsada. Kahit ang ulan ay parang karayom sa balat. Wala akong pakialam. Basta makalayo lang ako sa bahay. Pero habang tumatakbo ko, mapapansin mong parang hindi ka umaalis sa pwesto kahit gaano ka kabilis. Parang paikot-ikot lang ang daan. Bigla ako napunta sa gubat. Pero wala namang gubat malapit sa amin. Puno ng punong baluktot. May mga puno na tila may nakasabit na itim na tela. At sa gitna ng lugar, isang lumang kubo. At naroon siya, nakatayo sa may pinto. Pareho pa rin ang itsura. Basang-basa, duguan, mapuputi ang mata. Hindi siya gumagalaw. Pero may narinig akong bulong. Isang buhay ang kinuha ng bagyong ito. Kailangan kong palitan. At sa likod ko, may naramdaman akong malamig na kamay na humawak sa batok ko. Nawalan ako ng malay. Nagising ako sa gilid ng bahay namin, bandang 5 AM. Walang sugat, pero buong katawan ko ay nanginginig. Tuyo na ang ulan. Humina na ang bagyo. Nasa kama si Lola. Buhay at ligtas. Para bang wala nangyari. Pero mula noon, gabi-gabi, panaginip ko pa rin siya. Siya raw ang babaeng nalunod sa ilog malapit sa amin sa gitna ng isang bagyong 10 taon na ang nakararaan. Wala nakahanap ng bangkay niya. Sabi ng matatanda, tuwing may malakas na bagyo, nagpaparamdam siya, naghahanap ng kapalit. Hindi ko alam kung bakit ako ang nakita niya. Pero mula noon, tuwing may paparating na bagyo, umiiwas na ako sa baryo. Dahil alam kong kapag bumalik pa ako habang bumabagyo, hindi na ako makakaalis pa. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Noong bumabagyo ng malakas, noong 2021, Bagyong Jolina, Signal Number 4, stranded kaming mga empleyado sa mall. Tumaas na ang tubig sa labas, kaya nag-decide ang admin na i-evacuate lahat ng tao sa parking basement. Ako nga pala si Jamie, 26, stop sa isang appliances store. Doon sa B3 tayo magsiksikan muna. Doon walang tumutulo. Utos ng mall guard. Mga 40 kaming bumaba. Empleyado, security, janitor at ilang customer na di na nakauwi. Pero mula pa lang sa simula,
may kakaiba na talaga sa level B3. Una, malamig na parang freezer. Pangalawa, lahat ng ilaw ay kumikislap. Pangatlo, walang signal. Kahit emergency line, walang gumagana. At ang pinakang kakaiba ay ang mga markang pula sa dingding na parang pinahid lang ng kamay. Pataas, pababa at paikot. Akala namin nung una ay kalokohan lang. Hanggang sa may nagtanong, bakit wala sa mall map ang level B3? Hanggang B2 lang yun, diba? Tahimik ang guard, umiling lang. 8:00 ng gabi, nakaupo kaming lahat sa sahig, nagtatawanan pa, nagkukwentuhan. Pero biglang may nagsisigaw sa dulong bahagi. "Tao to! May natumba!" Nilapitan namin. Isa sa mga janitor, nakahandusay, nangingisay. Nakatitig lang siya sa kisame. Nakabuka ang bibig, pero walang tinig. Para bang may nakita siya na hindi namin nakikita. Habang nag-aalala kaming dinadala siya sa gilid, may napansin kaming isa pang tao na nakatayo sa dulo ng madilim na hallway. Hindi siya gumagalaw. "Sir, bawal dyan," tawag ng guard. Hindi kumilos ang lalaki. Hindi sumagot, hindi rin lumapit. Pero nang tinutukan ng flashlight ang mukha niya, wala pala siyang mukha. Nagpasya ang ilan sa mga kasama ko na umakyat na lang kahit bumabagyo. Pero pagdating nila sa hagdan, sarado ang pinto. Hindi mabuksan kahit anong pilit. Wala rin kaming naririnig na ulan, walang hangin, wala ring tubig. Parang hindi na kami nasa mall, parang ibang lugar na ito. Isa-isang nawala ang mga tao. Bigla na lang nawala sa pwesto. Wala kang maririnig, walang sigaw, walang ingay. Para bang kinukuha sila ng hindi mo nakikita. Hanggang kaming 4 na lang ang natira. Ako, si Aling Tess na cashier, si Glenn na bagger, at ang isang bata na nawala ng magulang. Sabi ni Aling Tess, may kwento dito sa mall dati. May basement daw na sinasara. Kasi may mga trabahador na nawala habang ginagawang extension. Pero imbis na ipasara, tinakpan lang nila. Ginawa nilang storage. At ngayon, binuksan ulit dahil sa bagyo. Pagdating ng kinabukasan, tumila naman na ang bagyo. At nakauwi naman na kami sa kanya-kanya naming bahay. Pero yung mga nawala, hindi na namin alam kung saan napunta. Hindi na rin sila nakita. At isinara na ulit ang B3. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.